Hanggang 4 na buwan, yan ang binigay na palugit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Agriculture at National Irrigation Authority para tapusin ang water-related projects sa bansa. Ito ay dahil na rin sa inaasahang matinding epekto ng El Niño phenomenon sa Pilipinas. Ang sentro ng balita mula kay Mark Fetalco, live. Angelique, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na hakbang ng pamahalaan para tugunan ang posibleng matinding epekto ng El Niño sa bansa. Kaugnay niyan ay isang irrigation project ang pinasinayaan ng Pangulo sa Nueva Ecija na makatutulong sa hanap buhay ng mga magsasaka. Bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Niño sa darating na taon, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na kumpletuhin ang lahat ng water-related projects sa April 2024. Iniisip ko yung mga project na gagawin natin. Meron tayong 4 na buwan. 4 na buwan para tapusin lahat yan, maging operational na lahat yan. Dahil ang ginawa kong deadline para sa ating mga departamento ay kako sa kanila, ang isipin natin ano ba yung kaya nating kaya nating matapos by April of next year. Nang sa ganun, pag dumating, pag Mayo, ay nandyan pa yung tagtuyot at hindi pa umuulan, ay meron naman tayong sapat na water supply, unang-una. Ang pahayag ay ginawa ng Pangulo sa inaugurasyon ng Balbalungaw Small Reservoir Irrigation Project sa Lupao, Nueva Ecija ngayong araw. Ayon sa Pangulo, bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan para paigtingin ang rice productivity sa probinsya, gayon din upang palakasin ang sektor ng agrikultura. Baka ngayon, 2 plantings sila ngayon, baka makapag-3rd planting na sila dahil meron na tayong source ng tubig. So that will increase the production immediately by 30%. So that's what we are hoping will be the effect of that. But that is part of the general effort of the DA and of the government to increase our production. It just so happens that that is also what we need to do so that we can secure our rice supply, our food supply. Nasa mahigit 500 magsasaka mula sa 5 barangay sa bayan ng Lupao ang mabebenepisyohan ng proyekto sa tulong ng mas maraming ani at mas mataas na kita para sa kanila. Kung saan kami kumuha ng source ng tubig, gaya po sa ilog o tsaka sa mga hinuhukay para lang mapatubigan yung aming mga gulay at palay na inaanihan ng pinagkukunan ng ikinabubuhay namin dito sa Barangay San Isidro, bayan ng Lupao. Napakalaking halaga po nito proyektong ito. Kami po ay nagpapasalamat sa Pangulo at dinaluhan po niya itong inauguration na ito. At masusuplayan na ang matagal naming hiling na magkaroon ng magandang ani at 2 beses sa isang taon. Bukod dyan, makatutulong ang proyekto sa pagpapataas ng supply ng kuryente, gayon din sa pagkontrol ng baha sa mga nakatira malapit sa ilog. Aabot sa mahigit 1.27 billion pesos ang inilaang pondo para rito. Angelique, muli ring tiniyak ng Pangulo ang tulong na ibibigay ng gobyerno sa mga magsasakang maapektuhan ng El Niño. Angelique. Yes, Mark, merong binuong task force ang Pangulo noong Abril para tumutok sa epekto ng El Niño. Meron na bang update hinggil dito? Angelique, yan nga yung binuong task force El Niño ng Pangulo noong Abril at mabuti na lang at tanong mo, Angelique, dahil kanina during ambush interview sinabi ng Pangulo na may babaguhin pagdating sa structure nitong task force El Niño dahil ayon sa Pangulo ang El Niño phenomenon ay nangangailangan ng mas extensive kumbaga na pagtugon para maibsan ang epekto ng climate change. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Mark Fetalco.